Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Mga Bato ni Mangusting. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Doming, kung sakaling magsulat ka ngayon, doon ka na lang sa barangay hall. Yan ang sabi ng itay ninyo. Ah? Bakit po? Dahil hindi makapunta ang itay nyo ngayon. Kasi ipapacheck up ko mamaya kay Dr. Agas. May sakit na naman ang itay? Oo nga, kaya dumaan ako dito sa inyo. Sumasakit daw ang kanyang balakang at kukunti ang lumalabas pag umihi siya. Kung ganon, kailangang mapatingin sa doktor. Yun nga ipacheck up namin. Baka kung ano na yun. Baka may sakit sa bato. Ay, hindi ko lang alam. Sana naman wag Baka po dibdibin niyo ang sinabi ko. Nagbibiro lang po ako. Kilala na kita, Doming. O sige, alis na ako. Balik ako sa bahay at ipunta ko sa doktor ang itay ninyo. Pakisabi na lang kay Rosa. Ay, napikon yata ang biyanan ko. Paano kasi? Palagi ko siyang inaasar. Sana naman walang sakit sa bato ang aking biyanan. Mahal ang gamot nun. Mabuti sana kung batugan. Mas maigi pa. Mura lang ang gamot nun. Nasaan na kaya si Rosa? Inaantok na naman ako. Paano kasi? 3:00 na ng madaling araw ako nakatulog kanina. Gusto ko nang matulog. Pero nasaan na kaya si Rosa? Ang alam ko, hindi pa siya nakaalis. Ano pa nga ba? Doon na lang ako sa barangay hall magsusulat. Tama. Doon na ako magsusulat.
talagang sakit ko, doktora. Ay, naku. Ayon dito sa resulta ng laboratory test mo, may 3 bato na kasing liit ng munggo dito sa may apdo. Yan ang nakita sa ultrasound. Ano? Ay, paano ako nagkaroon niyan? Hindi naman ako kumakain ng bato. Hindi ito yung bato na nasisipa. Ito po yung- Imposible yan, Doktor Agas. Kailan naman, hindi naman ako kumakain ng bato. Kahit papano may pira pa naman kaming pambili ng makakain ng aking asawa. Hindi mo naku lang na. alam, doktora. Palagi kaming nag-uulam ng litson. Gusting. Ano ka ba? Ay, pabayaan nyo lang po, Chang. Ah. O sige, maiwan ko muna kayo dito. Marami pa akong pasyenteng aasikasuhin. Anong klaseng bato daw yan? Imposible. Saan galing ang bato na yun? Hindi naman ako kumakain ng bato kahit kailan. Ano ka ba? Tumigil ka nga dyan, Gusting. Baka sabihin pa ng mga nakakarinig sa'yo dito sa ospital na ignorante ka. Na wala kang alam. At yung ibang makakarinig sabihin illiterate ka pa. Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Di kahit grade 3 lang ang natapos mo kung maayos ang pananalita mo. Baka akalain pa ng iba na nakapagtapos ka ng 4 na taon na kurso. Oo nga, no. Maganda yung sinabi mo, Asuping. Maganda yan, mahal kong asawa. Ay, nag-aalala ako kay itay ninyo, Doming. Gusto na niyang umuwi. Pero ayaw payagan ng ospital. Ano daw ba ang sakit ni Itay? Ayun nga, may sakit sa bato. Bato? Batugan? Doming, isa ka pa. Nagbibiro lang po ako. Nasa naman daw po ang bato ni Itay? Doon daw sa may apdo. 3 daw yun eh. At kasing liit na daw ng munggo. Akala ko ba kasing laki ng butil ng mais? Pwedeng gawing popcorn. Isa ka na naman dyan. Asar ka talaga. Kung ako'y nainis sa'yo, sabihin ko kay Rusa na, bahala ka. Wag naman, Nay. Biro lang. Tsaka, ano po yung sabi nyo? Nagsawa na si Itay? Na umiinom ng kanyang mga gamot? Oo, parang ganun na nga. Kaya gusto na niyang umuwi at stop medicine na daw siya. Ay. Delikado kung ganun, Inay. Gusto na niyang lumabas. Ayaw uminom ng gamot. Oo nga, ang kulit mo naman. Ay, at ang gusto ng tatay niyo, pakiusapan ko daw ang doktor. Ako na lang kaya ang kakausap kay Itay. Baka sakali, Inay. Kaya nga, sige, kausapin mo kung anong sabi niya. Kung pwede lang, ikaw na lang ang kamausap kay itay niyo. Sige, Inay. Ako na lang. Ako na lang ang kakausap kay Itay. Hintayin niyo ako. Hindi ko sinabi na ayaw kong magamot. Ang sabi ko, ayaw kong pabuksan ang aking tiyan para lang alisin ang sinasabi nilang bato sa aking apdo. Bakit ayaw nyo? Ay, basta ayaw ko. Pag sinabi kong ayaw. Uwi na lang ako. Pupuntahan namin ng nanay nyo yung sinasabi nilang magaling maggamot ng iba't ibang sakit. Nag-uopera daw yun. Malit lang naman ng susugatin eh. Hindi kagaya dito sa ospital na talagang bubutasan nila ang iyong katawan. Gusting,
Ayan na pala si Doktora Agas. Ay, Doktora, Duming, yan yung sinasabi na 3 ang aking bato. O ano? I-schedule na ang pag-oopera sa inyo, ha? Hindi, doktor. Ayaw ko. Ayaw. Gusteng. Ayaw. Bakit? Ayaw niyong magamot ng sakit niyo? Gusto ko. Ay, ganun pala eh. E di pumayag na kayo na maoperahan. Ayaw kong magpa-opera, doktora. Kaya uuwi na kami. Uuwi na ko. Palabasin niyo na ako dito. Naku po, hindi kayo basta-basta makakalabas dito. Para lang kayong bibili ng kape sa labas. Pero gusto kong umuwi sa amin. Bakit ayaw niyo akong payagan? Gusteng. Ay, kung ipipilit nyo yan, edi pipirma kayo ng waiver. Sige, kahit ano pang ipapapirma niyo sa akin, pipirmahan ko. Makalabas lang ako dito. Tay, bakit lumabas na kayo sa ospital? Hindi pa kayo nagamot. Pupuntahan ko yung sikat na manggagamot na nag-oopera. Mabilis lang daw gagaling ang inooperahan niya. Albularyo? Hindi. Basta makapaggamot at mabilis na gagaling. Ganun ang sabi, kahit operahan niya. Hindi lang yan. Nabalitaan ko na maliit lang daw maningil. At bahalan daw kung magkano ang ibibigay ng pasyente sa kanya. Tapos, Nako, baka scammer naman yan, tay. pwede ba, Dumeng? Huwag ka nang kokontra. Ano kasi, inaalala ko kayo, baka... Pabayaan mo lang ako. Katawan ko ito, hindi naman sayo. Ah? Ako ang masusunod kung anong gusto ko. Entiende? Aray ko! Talagang masakit na ang aking balakang. Ah? Ay, tiis-tiis lang po. Malapit na ang bahay ng biyanan ko. Talaga bang may bato siya? Yan po ang sabi doon sa ospital. Ooperahan sana. Pero nung may nabalitaan siyang may marunong mag-opera at mura lang ang singil, at baka libre pa daw, kaya yun, nagpumilit na umuwi. Kayo pala yun, Lolo. Abayoy, oo. Ano nga pala ang pangalan niyo, Lolo? Pangalan ko ay Lolo Nag-uubos. Ah? Ay, kakaiba naman ang pangalan niyo, Lolo. Ngayon ko lang narinig ang pangalang yan. Ay, talagang kakaiba. Nag-uubos. Ay, hindi ko na yata kaya. Lolo, bakit kayo huminto? Ay, hanggang dito na lang ako. Ha? Ayan na po yung bahay ng biyanan ko. Malapit na. Tiisin nyo na. Ano kaya kung kargahin mo na lang ako Ah? hanggang makarating tayo sa bahay niya? Ay, hindi ko na kayang maglakad. Ay, nako. Ano pa bang magagawa ko? Kundi kargahin ang matandang ito. Ano? Gusto mo akong kargahin hanggang makarating tayo sa bahay ng biyanan mo? Huwag kang mag-alala. Kung sakaling bigyan ako ng pera, hati tayo. Ano? Oo.
Sige po. Di kargahin. Ano yung naamoy kong mabaho? Dumeng, ikaw ba yan? Ha? Kuan, inay. Ay, walang nga. Ako na ang naamoy ni inay. Ay, salbahe. Ay, sandali nga. Oh, ikaw nga. Ikaw nga ang naamoy kong mabaho, Dumeng. Ay, ano ka ba? Anong amoy araw ka? Pur Diyos ka naman. Dumeng, ang baho mo. Mabuti, natitiis ni Nora sa makitabi sa'yo. Ano kasi, inay? Oh, Kinarga ko yung manggagamot. Kaya nahawaan ako. ano? Ay, kung ganun, baka masupukit naman ang tatay niyo doon. Ha? Nakasara yata ang mga bintana at pintuan. Ay, hindi na siya makahinga doon kung mabaho ang kanyang naaamoy doon sa manggagamot. Ha? Ay, Eh, oo buti nga. lang, puntahan mo sila. Ay, imbis na kagaling ang tatay niyo, mamamatay na sa baho dahil ang bahong naamoy niya. Ay, salamat. Ay, may naamoy akong parang nilagay niya sa aking ilong. Hindi ko na naamoy yung ibang gamot na nilagay sa akin. Huwag kang maingay, ha? Ganito ang aking gagawin sa'yo. Ano yung parang malamig na nararamdaman ko? Lolo, ano yun? Huwag mo akong tawaging lolo. Ha? Hindi kita gagamutin. Magkaedad lang tayo, di ba? Kaya mo ang manligaw? Ano? Tinatanong kita kung kaya mo pang manligaw. Ay, oo naman, kaya pa. Kung ganon, dinadagdagan mo ang asawa mo. Dagdag lang naman, hindi ko naman siya ipagpapalit. Dahil dinadagdagan mo ang asawa mo, sasabihin ko na sa'yo, doon mo nakuha ang bato mo. Ha? Kung ganun, talagang may bato ang aking tiyan? Meron. Nilagyan ka ng bato nang idinagdag mo sa asawa mo. Yan ang napala mo. Pinaparusahan ba ako? Hindi naman. Di sana'y naparusahan na din ako. Gusting. Anong ibig mong sabihin? Nagubos ang pangalan ko. 5 babae ang aking naanakan. Hindi naman ako naparusahan. Maganda naman ang aking buhay. Anong nangyari sa'yo, Mang Nagubos? Walang hiya. Kasasabi ko lang sa'yo na hindi ako pinarusahan. Pinaparusahan na ako ngayon. Kung ganun, operahan mo na ako ngayon. Tanggalin mo na yung bato na nakita nila doon sa ospital. Oo. Sandali lang. Sa bagay, hindi mo naman ganong maramdaman kung sakaling dukutin ko yung bato sa tiyan mo sa pamamagitan ng aking mga kuko.
Ay. Ay. Aray ko, ang talim naman ng mga kuko mo. Parang kuko ng bruha. Yan. Tapos na. Ay, Oh, ito na yung 3 bato. patingin. Hindi mo mga pikita kasi may kasamang dugo. Tignan mo. Ay, parang may naamoy akong maasim. At saging na minatamis. Huwag mong sisingutin. Baka iba ang masinghot mo. Bakit parang may maasim? At Ang dami mo namang alam. Umusog ka. Tabi ako sa'yo. Mahihiga ka dito sa tabi ko? Oo. Magpapahinga ako. Tabihan kita. Ano? Bakit? Madali lang ba ang mag-opera? Nakakapagod din ka, alam mo ba? Mabuti sa'yo. Nakahiga ka lang dyan habang ino-operahan kita. Kinalkal ko ang tiyan mo. Pagkatapos, lumabas na yung 3 bato. Yay. Siya nga pala, para may remembrance ka, ipagawa mong kwintas yung isa, okay? Yay. Yung 2 naman, hikaw, okay? Di ba? Bato, nagaling sa iyong tiyan pwedeng pakinabangan at naglalambitin sa iyong tenga at leeg. Di ba? Di ba? Oo nga, no. Di ba? Sige, huwag mong itapon, Lolo. Ipagawa kong hikaw at kwintas. Di ba? Ikaw na ang gusting. Uncle, nabalitaan niyo na ba? Alin? Patay na si Lolo Nagubos. Ano? Hanggang doon na lang talaga ang kanyang buhay? Ubus na. Opo, Uncle. Patay na. Walang iya. Hindi pa ako sigurado kung nagamot niya ako. Patay na pala. Ano bang nararamdaman niyo? Hindi kayo naging hawaan, Uncle? Hindi ko nga alam eh. Basta ang alam ko, nadukot niya yung 3 bato daw sa aking tiyan. Aray ko, sumasakit na naman ang aking tiyan. Uncle, ano ba yung nasa liig niyo na nakalambitin ng sinulid? Yung bato. Bato niyo na, Uncle? Yung mga bato na dinukot ni Lolo Nagubos na manggagamot. Ano? Naalis niya yung 3 bato ko. Hindi ako gumastos ng ultrasound, pero bakit ganito ang aking nararamdaman? Masakit pa rin. Patingin nga yung nasa liig niyo, Uncle. Ayan. Bakit? Panguntra ko ang mga ito. Yan ang sabi niya. Magkano bang binayad niyo sa kanya, Uncle? Malaking tapayan. Paglalagyan daw niya ng holy water, gamitin niya sa kanyang panggagamot. Binuhat hanggang sa kalsada, wala na siyang magawa. Ngayon, patay na. Kung ganon, itong tapayan ang dahilan ng kanyang ikinamatay. Ano? Paano nangyari yun? Nadlaganan siya ng tapayan habang naglalakad. Matanda na kasi. Bakit nagbuhat pa siya ng mabigat? Aray ko ulit. Mas lalong sumakit ang aking tiyan na dinukot ni Lolo Nagubos. Aray ko, aray. Ano sabi niya, Uncle? Dinukot ni Lolo Nagubos ang bato sa tiyan niyo? Oo nga. Ano? Paanong hindi sasakit yan? Hindi naman naalis ang bato dyan sa inyong tiyan, Uncle. Ano? Pwede bang
Huwag mo akong lukuhin. Iyang nasa leeg niya, Uncle. Hindi yan yung bato na sinasabi niya. Bato yan na nasisipan natin sa daan. Yay. Kaya laging sumasakit ang inyong tiyan. Kasi hindi pa naaalis ang bato sa abdoy nyo na sinasabi ni Dr. Agas. Ay, kaya pala laging sumasakit pa rin ang aking tiyan. Dahil piki palang manggagamot ang nagubos na yun. Ay. Talagang peke, itay. Pero wala na kayong magagawa. Hindi nyo na masisisi si Lolo. Kasalanan nyo rin. Pinagbuhat pala ninyo ng malaking tapayan. Ano? Wala na. Ubos na ang kanyang hininga. In other word, patay na. Patay na. Naubos na ang hininga niya. Ay, ano ba yung panaginip na yun? Ay, lagi na lang ganito ang aking buhay. At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!